Oh, nandoon na. Hi guys. Sinila? Oh, brother, paano mo kami dalawa? Wala pa kami na Ayan, mga ninang ko, ninang. Smile, 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 smile. Kita yung video na yun. Papanoorin namin yung video yan? Ay, ito yung pogi. Isang book pa tayo? Nagbabautismo si pastor ngayon. Mamaya ako. Sino ang ano ngayon? Tupertore? Hindi ko alam. Sino ang pastor rin ako? Nakaraan ako. Sidong yata, Sidong. Tanong mo Sidong. Oo. Sidong. Kaya Frank. Ay, Kaya Frank. Ano ko muna kasi vlog ito Kaya Frank. Okay. Dito makita natin si Sister Alicia. Yan ang bautismo yun. Ayan. Padakilan ng Diyos na mga sa inyo pong mga kamay ang dalawang po Sister Alicia. Kanyang ibinukod at nakilala kayo ng higit sa kanyang buhay. Ngayon, pinapagkaloob niya ang kanyang sarili upang kayo ang kanyang paglilingkuran tatanggapin sa kanyang buhay bilang personal kaligtas. Kaya naman bilang minis ng Panginoon, binibigyan siya sa parang ng Ama, dala na sa Espiritu Santo. Amen. Okay, tabi. Lalabas si Sister Alicia. Okay mo. Parang gusto ko nang maligo. Okay lang yan. Ano maligo? Maligo na sana ako eh. Hindi, magsibig. Yan ako yung sinila sa mobile. Doon mga nasa ano. Okay lang po. Okay na ito? Okay lang po. Suot mo na lang po. Sisiya. Sarap na maligo. Opo. Dahan lang po. Lalay. Galas. Bernardo Pasan. Ay, si Kaya Frank. Ang manaming Diyos na pulong-pulong ng kahabagan, kami po ay narito kasama pa si Brother Bernard, na siya po ay pumili ng kanyang buhay para maglingkod sa inyo at patuloy na gamitin sa inyong gawain doon sa lugar ng buhay. Hinihiling niyo, Panginoon, na ipagkaloob sa Kanya ang banal na pagkalingan pamatubay sapagkat mayroong mga pangyayarid na gumagawa ng paraan upang siya po ay manghina sa kanyang pananampalataya. O Diyos, ang saklolo ngayon ay aking hinihiling. In the name of Jesus Christ, kayo na siyang gumawa ng paraan upang siya po ay makakilala ng katotohanan. At ngayon, kasama siya upang siya po ay bibigyan dahilan sa inyong banal na pag-ibig at kayo'y tinatanggap niya bilang personal pagpagpapas. Binibigyan na siya sa pangalan ng Ama na nalanak ng Espiritu Santo. Hawak pa kayo. Tayo po ay nanalangin. Panginoon, maraming salamat po muli. Ang tagumpay ng pagsampalparan ay itong pinakita at kinalaman sa mga kasama. Na makulit na rin po na makalawang ito ay meron po umakan na nangyayari sa ating pagsasalita. Hinihil po namin na patuloy yung sinatalayan. Ikalulan na sila ng kumpangan na patuloy. Umaasa rin kami, Panginoon,
ng bawat isa amin bilang sa halimbawa at ituloy sila ng banal na pagkain. Sila na dalawa ay ilalagay sa kanilang buhay upang kami isama-sama na naghihintay sa inyong maraming pagkain. Maraming salamat Ama sa inyong pagkakalawag sa amin ng napakalagang ordinansa at ang inyong banal na kapapala. Itong aming panahin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hi guys, tapos na. Thank you so much. God Tapos bless. na yung message si Pastor Cordial. Palaging kayo ng Diyos. Ayan, tapos na guys. Ayan. Pastor, ano tayo? Lalayan mo ko, tumatanda na ako. Oo nga eh. Ba na ako? Iba na yung lakad ni Pastor. Hindi, lalo ako nagsasayin na. Sinilas? May sinilas dito. Wala nang sinilas kasi pag dinala ko yan, hindi na magbalik eh. Kaya ako. Panalangin mo kami, sir. Okay. Tayo ba na? Hindi nakapagad at wala sa kapila po na ni Diyos po sa Si Brother Manitano. Ayan. Sali ka dito. Tapos na, isang practice lang doon. Sa taas ang practice yun. Kulang mo. Prayer and fasting. And on our 10 days of prayer, Bagong-bago yan, ah. January 6 to 16, 2021 po. So, kumandaan po rin natin yan. Pangunahan tayo yan ng mga Board of Elders. Mga bagong sets of Board of Elders ay for 2021, sila po ang mangunguna sa prayer and fasting, January 2, 10 days of prayer ay January 6 to 16. Okay? Reminders lang po sa lahat po ng mga Doon ako malapit. Ganun ba iso mo? Ayun. sa ating pagpatuloy na pagsamba sa ating Panginoon. Ito'y pinasimulan ng napakagandang himig na ating mga violinista. Tayo ay sama-sama aawit sa ating Panginoon. At ito awitin ang nasa hymn number 142, Angels We Have Heard on High.
number 119, Angels from the Realms of Glory. Makapangyarihan naming Diyos na inyong tahanan ay nasa mga langit. Isang kagalakan sa inyong bayan na muling magtipon-tipon upang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Manatili nawa ang kapangyarihan ng inyong Santong Espiritu sa aming mga puso habang kami mag-aaral at makikinig ng inyong banal na salita. Ito po ay aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and Sara to everyone. Para sa ating offertory reading, ako ay magbabasa ng isang true to life story ng isang pamilya Mangkaw.
Ang pamagat nito ay Saved by God First Principle. Magmadali tayo. Kailangan makaalis tayo agad. Sigaw ni Edison Choque. Noon ay ika-26 na Disyembre 1999 sa ganitong pizza. Si Edwin na kanya ay isang pastor na Adventista sa Trujillo sa bansang Peru. Kasama niya si Rolf na kanyang asawa at ang dalawa nilang anak na si Mercy at Kevin. Sila ay masaya sa kanilang paglalakbay patungo sa Lima, ang Kapitolyo upang magbakasyon. Ang bus na ay aalis na alas 7 ng umaga at iyon ay hindi maghihintay sa atin ang kanilang babala. Nag-alala na si Edison dahil malalim na ng gabi sila ay natulog dahil sa paghahanda kanilang mga gamit at tanghali na silang nagising. Ngunit dahil malapit lamang ang istasyon ng bus at ang taxi na maghatid sa kanila ay maghihintay na ay aabot na sila sa biyahe. Ngunit nung sila ay lalabas lamang sa pinto, si Mercy, ang kanilang anak na 5 taong gulang, ay nagsasalita. Di ba dapat muna tayong mag-worship? Sige, tumingin kay Rolf doon na lang tayo mag-worship samantalang tumatakbo ang bus. Ngunit, nagpilit si Mercy. Maraming beses ninyong sinasabi noon na hindi tayo alis ng bahay, na hindi tayo magtatalaga bilang pamilya o family worship. Ang ama at ina ay nagtinginan muli at sabay tumango ang kanilang ulo. Kapwa nilang magpasya na mas mahalaga na unahin ang Panginoon. Kaya kanila agad sa kanilang pagpasya, unahin din ang Panginoon kaysa kanilang agad na bakasyon. Kaya sila ay mabilis na nagbasa ng leksyon ng umaga na yaon para kay Mercy at Kevin at nagmamadali pumunta sa istasyon ng bus. Ngunit nakaalis na pala ang bus. Napatingin ang lahat kay Mercy at dahil ang ticket ay hindi na pwedeng ibalik, ang bayad at ang susunod na biyahe ay alis pa pagkalipas ng 4 na oras. Bandang hapon, nagulat sila na nabalitaan na ang bus na dapat ay sasakyan nila ay nabangga at sa isang truck at patay agad ang 16 na katao. Ipinadalamhati ng pamilyang Choque ang pagkamatay ng mga biktima ng sakuna. Ngunit sa kabila noon, lubos ang kanilang pagpapasalamat sa Diyos sa paggamit ng prinsipyo na unahin muna ang Diyos or God first principle. Sa pagkakaligtas ng kanilang buhay, si Edison at Rolf ay kapwa manggagawa ng Panginoon sa tanggapan ng South American Division sa Brazil. Si Mercy ay masiglang asawa ng pastor at si Kevin ay isang pastor. Sila ay kapwa na ninilahan sa Brazil. Pagpasyahan natin na simulan ang bagong taon na ilagay ang Diyos na una sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasama ang buhay pinansyal, ating parangalan siya sa pamagitan ng kasampung bahagi at mga handog at gawin natin ito sa ibang kagustuhan. Atin na ngayong solemning dalahin ang ating mga handog at ito po sa gitna ng ayos sa ating mga
Video mo. na nagkaroon ng 316 pagbabago sa kanyang buhay. Ang parati nating maririnig ay si Pedro. Yung kanyang paglalakbay bilang mananampalataya at yung kanyang buhay bago niya tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Ang paglalakbay, mga kapatid, kung ating balikan, ay maraming bahagi, maraming part. Mayroong paglalakbay
upang makarating sa reunion sa isang malungkot na pangyayari sa buhay ng pamilya. Ako man ay nalungkot sapagkat sa paglalakbay ko ngayong taon bilang mananampalataya, isa sa mahal sa buhay ay nawala. Subalit kung ating tingnan ang mga paglalakbay o trip o journey ng bawat isa sa atin, ay mayroong napakahalagang bagay. Hindi tayo maglalakbay na walang dahilan. Ang iba pupunta sa isang reunion sa klase, pupunta sa reunion ng pamilya. Mayroong dahilan at ang pangalawa ay mayroong destinasyon. Ang ating paglalakbay bilang mananampalataya, mga kapatid, ay mayroon ding dahilan. Hindi tayo naririto na walang dahilan. Nandito tayo dahil ang pinaka-purpose ng ating paglalakbay bilang mananampalataya ay marating natin ang ating tinatamasang pagkaroon ng napakalaking reunion na mangyayari kasama ng ating Panginoong Hesus. Yun ang destinasyon natin, mga kapatid. Yun ang pinaka-huli sa ating paglalakbay bilang mananampalataya. Katulad ninyo, katulad ko, mga kapatid, bago natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus, ay may kanya-kanya po tayong pinaglalabanan. Na maaaring ang ilan sa inyo na sa tagal na sa pananampalataya ay nag-i-struggle pa paano mabago. Yung mayroon tayo na hindi karapat-dapat sa isang mananampalataya. Si Juan kasama ni Pedro ay isang mangingisda. Hindi natin alam bago siya sumama sa ating Panginoong Hesus bilang alagad kasama ng ibang mga disipulo kung ano ang kanyang background. Ang alam lang po natin, katulad ni Pedro, ni Andrew at ni Santiago, ang kanyang kapatid, sila ay matagumpay na mangingisda. At ilan sa mga tala na nagpapatunay ay matatagpuan sa Matthew 14:18-20. Sa 21, at paglakad pa sa dako roon ay nipitan niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at kanyang kapatid na si Juan, sa dako na kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuman ng kanilang mga lambat at sila ay kanyang ginawa. Sa una, mga kapatid, ang nadaanan ng ating Panginoong Hesus ay si Pedro at saka si Andrew. So makikita natin sa ilang mga talata na mga kasulatan na itong apat na magkakaibigan ay mangingisda. Naalala ko nung kami maliit pa, walang paghabagat at medyo mahirap mangisda, kami ay naghahayuma ng lambat. Napakahirap. Pero sa tala ng karanasan ng apat na magkaibigan na apostol, sila ay matagumpay na mangingisda doon sa kanilang lugar. Sa Lucas 5, at kinawayan nila ang magsamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan, at sila'y nagsilapit. At nang napuno ang dalawang daong na halupat, sila'y nagpasimulang lumubog. So makikita natin, mga kapatid, sa tala sa Matthew, na si Santiago at si Juan, kasama yung kanilang ama na si Zebedeo, ay mayroong pakikipagsamahan ng hanapbuhay bilang mangingisda kay Simon Pedro at saka kay Andrew. At sinabi sa Marcos na si Juan at si Santiago
ay sa kanilang matagumpay na pangangalakal o mangingisda ay kumukuha pa sila ng mga sarili nilang katulong. At yan po ay nakatala din sa Lucas, na kung saan sa panahon ito, mga kapatid, ay yung kanilang, ito yung pagkakataon na kung saan nangangaral ang ating Panginoong Hesus, na sa magdamag nilang pangingisda sa gabi na yun ay wala silang nahuli. At kaya nung pagkatapos mangaral ng ating Panginoong Hesus na ito ay nilayo yung bangka, ay sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro ay humayo karon, araw na. So ito yung mga inanlaman sa mga karanasan, mga kapatid, na nagpapakita ang partnership ng apat na magkaibigan. Sa talatang 10 ng Lucas, nais kong basahin. At gayon din si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo na mga kasama ni Simon. At sinabi kay Jesus, Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamalakaya ka ng mga tao. Sila ay nagsisunod sa ating Panginoong Hesus bilang mga disipulo. Ngayon ating tingnan, mga kapatid, ang buhay ni Juan habang kasama niya ang ating Panginoong Hesus. Sa mga apat na disipulo ng ating Panginoong Hesus, si Simon, si Andres, si Santiago at si Juan, sa kanilang tatlo, ang tatlo sa apat na ito ay nagkaroon ng mahalagang bahagi sa panahon which is ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sila ay nagiging saksi. Ilan sa mga tala, mga kapatid? Marcos 5:37. At hindi niya pinahintulot na sino ay makasunod sa kanya, liban kay Pedro, kay Santiago, at kay Juan, na kapatid ni Santiago. Ito ay ilan lamang sa mga talata, mga kapatid, na makikita natin na ang apat na disipulo, ang tatlong ito ay mayroong makikitang kapansin. Lapot, ano ka doon? Ano ka doon? Bro, mag-foot washing ka, bro? Ha? Mag-foot washing ka? Ha? Hindi. Hindi naman. Oy, walang social distancing ah. Mga viewers eh. Oh, Meron ka na daw. wala pa ako. Meron ka na. Wala pa ako. Meron ka rin. Dalawa, sa ano? Meron lang ko? Ha? Kasi yung Si Burger. wala na ba daming ko eh. Tapos yung binyagan ba? Oy, sabi yung social distancing. Meron din. Ano na nung yung binyagan eh. Wow, tamo yan. Sabi yung social distancing. Yung Frank. I-upload ko na yung mga binyagan. Ako na magkuha ng ano. Magpila na lang kayo dyan. Ito taba-taba no, malaki na yun. Talaga. Ano na yun?
ka na kayo. Hi. Salamat. Ikaw mo yan, i-view mo yan, oh. Pupunan mo yung mga kanya, yan, oh. Christmas tree. Ganda na pero Si Brother Caballero ang yan okay. Pwede. Brother Ron, sino kasama mo? Stop din tatay yung Yan ang mga gwapo. Hello, babasa na. Ba't binasa yung maganda? Hoy! Hoy! Ayun ang ginagawa niyo. Napasok kami dito. Dito na kami. Tatlo daw kami, tatlo daw eh. Una sila yung nanay. Dalawa oh. Ang serious na si ano. Serious oh. Yan, dahan-dahan mo lang. Yan, nag-try na sila. Okay. Pasilap na naman. May ano, may assignment pa. Dapat ikaw lang po yung pinag-asama yan. Ipot, ano ka na lang. Ibaba mo na lang yan. Dalawa na nito. Dalawa ka.
Ayan na. Yan si Kuya Dong. Oh. Oh. Cute doon na ano na nga. Oh. Kunin mo, maghugas ka na doon na, hindi ka maghugas. Hindi naman ako nag ano. Oo, yung paa mo, dumi-dumi kaya. Kinuha mo yung Yung, oo. Alalab ko, nabasa ko yung si ano pa kanina. Nagalit? Nahiya. Nag-sorry nga ako kasi lang. Nabasa na eh. Sabat. Sabat po. Ah, sige. Ah? Alam ka. Sige, sabat na. Ha? May alcohol pa ba? Meron yun. Dati din, ha? Kuya Walter. Hello, bro. Wow, ganda yun. Ano, pam... Dami. Record. Dami kay Ensha. Hi! Happy anniversary! Happy anniversary and happy Sunday. Kaya mo yan. Kaya naman. Wala kami dito? Okay ka lang dyan? Ha? Okay ka lang yan? Okay lang? Oo, okay lang. Para saan yan? Yan, ano mo, iba-vlog mo. Ha? Iba-vlog mo. Search mo kasi Kano tayo? yung YouTube channel ko. Hindi mo kasi yan. Hindi mo welcome to my channel. Welcome to my channel. Leo.
Sunod, maglaban tayo. Ala, sorry nabasa ka rin, misis. Nabasa ka rin, misis Natuyo ka eh. rin sa init. Wala naman yan, battery. Pero yan, libre ng battery ngayon. Yan, si Brother Rico. Sabat. Sabat daw. Sabat. Pero mga parking area oh. Yun, mga parking area. Ha? Wow, kay Wow, sir. Merry Christmas ah. Ay, sa ano, yun o. Parang ano eh. Parang sa HCC. Padaan. Nang kunin ko yung ano, nandun. Saan? Kunin ko, binalik ko ulit kasi walang ano. Sa oras na ito, mga kapatid, ay masiyahan bawat sa ating nating tanggapin ang biyaya at pagpapal ng ating Panginoon na ang Biblia nito ay nangangahulugan ng tuloy-tuloy na pagpapala ng kaligtasan kaya totoo ng Kristo. At tayo lahat ay tutungo sa taong 2021. Alam po natin na marami tayo iba't ibang mga kusog at iba't ibang mga hapon na ibang mga kaya na po ang Padaan. pinaka-importante ngayon po ay Nabidyo mo kami kanina? Oo. Mga bata? Hindi ko, ano ko lang. biyaya ng Panginoon naman ay tuloy-tuloy na siyang ating pupuntahan gabi. Sa oras nito po ay hilingin natin ang pagkakalesa na alisin po ang daming
at sa dugo. Simbolo ng ating Panginoon ngayon ay pagmamahal po tayo ng Brother Frank Escondido. At sila rin po ang mananalangin. Atin po ngayon ang unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 24. Ganito po ang sinasabi, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa 25 po, ganito ang sabi sa atin ng ating Panginoon. At kayo din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa akin. Kami po ay nabot at samantalang sama-sama kayong video po sa panalangin. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat, Diyos na manlalalang at may-ari ng aming buhay. Sa pangalan ko, Panginoon, na ito ang inyong bayan, nanais na makipag-ugnayan sa inyo. Batid po namin, Panginoon, ang inyong paghihirap, ang inyong pagtitiis, alam-alam po sa amin, sa sangkatauhan, upang kami po ay tupusin. At tiniis niyo po ang lahat ng mga bagay upang hanggang sa kamatayan sa krus. At ito po ang amin pong inaalaala kayo na ang inyong pagtitiis hanggang kamatayan ay inyo pong inanapin sa amin upang alalahanin po namin na ang inyong katawan ay naging simbolo ng tinapay na pinagputol-putol upang ito ay maging saksi sa bawat sa amin na kami po ay inyong mga lingkod, kami po ay inyong mga tagasunod, kami po ay inyong bayan. Kaya po kami po ay sumusunod sa mga ganitong kaparaanan upang sa ngayon may sa kabuhayan po namin ang nais niyo po gawin namin bilang tagasunod sa inyo na kami po ay matutong magpakumbaba at matutong sumunod sa inyong mga yakta. At sana, Panginoon, ang tinapay na ito na gagamitin namin bilang simbolo ng inyong katawan, pagpalain po, Panginoon, upang maging instrumento sa aming mga puso isipan na maging bukas ang aming mga sarili na marunong magpapatawad, marunong mag-iis, marunong magkakumbaba, na katulad po ninyo hanggang kamatayan. Tulungan po ang aming mga sarili, lahat po kaming makibahagi sa pagkain ng tinapay na ito ay magkaroon ng kaligtasan alang-alang sa aming mga sarili at sa pag-ibig ninyo sa bawat sa amin. Sa pagpapatuloy, Panginoon, pinupuri po namin, sinasamba at tinatakilan ang iyong pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo na Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, na minsan ay namatay para sa amin. Subalit sa ang iyong biyaya, sa pamamagitan ng dugo, nalinisin kami, patawarin po kami sa lahat ng aming mga karumihan at kasalanan nang sa gayon. Maibalik kami sa pagiging bagong linalang. Bagong linalang na kinikilala na taglay ang buhay na nagmumula sa inyo. Lubos po namin pinasasalamatan na ang pag-aaralan nito sa inyong mga paghihirap ay nagpapahayag na ang inyong dakilang pag-ibig ay sapat upang kami ay makasungkong ng saganang biyaya sa inyong kami. Sa pamamagitan ng upas nito, na sumisimulo ng inyong dugo, linisin niyo nga po kami ng patuloy sa aming karamihan, hugasan ang aming mga pagkukulang at sapatan ang aming mga pangangailangan ng iyong biyaya. Maraming salamat na sagana po kayo sa pagpapatawad, sagana po kayo sa dayamang biyaya at kagandahan loob. Inikilala namin na ang pagpapatawad na ito ay sapat upang kami ay maging isang bagong nilalang sa inyong paligid.
Maraming salamat na ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay sumagana sa aming mga buhay. Dakilain at purihin ang aming pinakabanal na Diyos sa lahat. Ang lahat ng ito ay aming pinasasakot sa pinakabanal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat sa tulungan ng awa ay pinagkaloob ng Diyos ang kapatawaran at dahil ang tunay na kaligtasan. In the name of Jesus Christ, siyang nagbigay ng buhay. Ngayong oras ay tatanggapin natin ang pinapay at ang ubas na siyang simbolo ng ating nandulo ng ating Panginoon. Hindi natin po ang mga diakono at sa Pagesa ipagkaloob sa lahat ng mga pagkakas. Atin po awaiting na there is a fountain that we will hymn number 336. 336. 336.
sa kaganapan po ng kulay na pagbibigay ng buhay ng ating Panginoon. Daman natin na ngayon pong taong 2020 ay pinadama ng Diyos ang proteksyon dahil ang banal na kalikasan. Haharapin natin ang 2021. Hiligin natin sa Diyos mga kapatid. Ang pagkaan natin ito ay luminang hiligin sa Kanya ang kalikasan at ang patuloy na pagkakala ang garating ng bawat sa atin. Ito ang sabi ng Banal sa Dalan. At nang ito'y magpapasalamat, ito ay Kanyang pinagpuputol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Sama-sama natin kainin ang pinakain. Kailan pa man po ang buhay natin ay hindi magpapatuloy. Wala po ang ibo ng ating Panginoon. Bigyan natin ng pansin mo din ang tuloy-tuloy na pinapagkaloob ng Diyos ng ating pong buhay na sa taong 2021 tayo lahat ay magiging malakas hindi lamang sa araw-araw ng buhay kundi sa pakikipagdama natin sa mga harapin at ibang Diyos. Ito po yung pagkasabi sa gayon paraan. Kinuha niya ang kopa pagkatapos pagkakunan na sinasabi, ang kopang ito'y bagong iban sa aking dugo. Gawin niyo ito, gawin kayo'y iinom ito sa pag-aalala sa akin. Sama-sama natin
Awitin po natin ang Power in the Blood. Hymn number 294. 294. Ihanda po namin makapit ang ating tulong sa mga pangalaman sa mga nanagdaan after ng ating pong service dito. Ito basa niya, bigyan natin ang ating mahal na Pangulo. Dalawang misyon sa mga kapasbas sa bawat sa akin. Ating pamamutin ang pag-sorry tayo natin ngayon. Inataas po namin dakilang Diyos ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Hindi lingid sa inyong kaalaman ang pinagdaanan ng inyong iglesia, ng bawat pamilya at bawat isa sa amin sa taong 2020. Panginoon, salamat. Hindi niyo kami iniwan. Salamat sa inyong banal na pakikisama, sa inyong masaganang biyaya, pag-iingat, pagliligtas, lalo higit Panginoon ang kagalakan sa puso ng bawat isa sa amin. Na Diyos na aming pinaglilingkuran at sinasamba ay tunay na dakila, buhay at makapangyarihan sa Diyos. Panginoon, muli po namin tinatalaga sa inyo ang aming mga sarili sa pagpasok ng panibagong taon na kayo na nangako ay tapat, na wala kaming dapat na ipangamba sapagkat kayo na Diyos na aming kasama sa nakaraan, kayo rin ang Diyos na siyang sasama sa amin sa panibagong taon. Patuloy hanggang sa inyong ikalawang pagdating. O bayan ng Diyos, lumakad nawa tayo na may kapakumbabaan sa harapan ng ating Panginoon. Masungkungan tayong lahat na nagtatapat sa pananampalataya. Hanggang sa kamtin ng bawat isa sa atin, ang pangakong buhay na walang hanggan at langit para sa bawat isa. Ang pag-ibig nawa ng Ama, ang masaganang biyaya ng Panginoon, at ang patuloy na pagkasi ng banal na Espiritu ang sumaatin ngayon at pagpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.